So good morning mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. Schedule ngayon ulit mga farmers sa pag-aabono namin dito sa aming kalabasa. Na sana bukas pa ito. Bukas pa sana ito abunuhan dahil pangatlong araw pa lang dahil bukas pa yung pang-apat na inabunuan namin nakaraan. So abunuhan namin na ngayon kaagad dahil kasi kung bukas pa mga farmers magkakasabay yung schedule niya doon sa pag-abono namin sa talong. So, magkahiwalay kasing area. So yun, andun pa sa kabila yung talungan tapos dito yung kalabasahan. Kaya inabunuan na namin to ngayon. So yan yung tsura niyo mga farmers. So pang 3 days ngayon simula na unang abono. So medyo hindi pa siya masyadong tumatalab mga farmers. Yan o. So yung abono namin yan ngayon, siguro yan ang pinaka niya na makakain niya. Diyan siya tatalab ng maayos. So bali yung ratio na ulit dito mga farmers ng abono namin ay nagdagdag na kami. Dati na isang lata po ng 1620. Ngayon po ay isa't kalahati na. Tapos kalahating lata na urea pa rin. So ganun pa rin sa urea. So hindi kami nagdagdag bali sa 1620. Tapos yung application po kada puno ay isang lata at kalahati na po mga ka-farmers. Yan, dahil unti-unti na po yang lumalaki. So sa edad niya pong 13 days simula na hindi na air exceeding. Yan po. So unti-unti na yung mga ka-farmers no. Unti-unti na po lumalapad yung kanyang mga daon. So medyo may pinagbago na simula na sa unang abono. Unti-unti na po silang tumaba yung mga farmers. Yung variety nito po ay Suprema F1. Yan. So maganda po yung panahon ngayon mga farmers at mga ilang araw na din na tuloy-tuloy yung init. So ito po yung sinasabi ko kahapon na niland prep namin para sa taniman ng sweet corn. So i-rotobate pa to namin mamaya para madurog po yung kanyang mga tipak ng araro. So yung hand tractor pa rin po yung gagamitin namin. Ayun siya. At ito naman po yung nauna na tinamnan namin. So nakalimutan ko pang ilang araw na ba to, pang 5 days na ba o 4. So unti-unti na rin po mga farmers na may lumalabas no. Yan. So ito po yung ayan, ito na po. Ito po yung sweet corn na binili ko sa Shopee na F2 seeds. So bali F2 na kasi ito, second generation na. Bali may nabili ako doon na hybrid talaga na hindi ko pa yun nabuksan. So dito ko yun itatanim. Pagsamahin ko lang sila ng F2 seeds na sweet corn at saka yung F1. So bali ibubukod ko lang. So lagay natin yung kalahati F2 seeds, yung kalahati naman yung F1 mga farmers. So bali ang next na area na yan, so medyo may green pa mga damo kasi yan. Yung gagawin namin dyan, raruin ulit isang beses tapos tatamnan ko ng ampalaya dahil meron na po ako yung binhi doon. Tapos tsaka yung kasunod yung matira dahil konti lang naman yung ampalaya ko doon mga farmers no. Lagay natin nasa mahigit 100 seeds lang yun. So konti lang, mahirap na pag dumami baka mag oversupply na naman. Isa pa medyo malawak na po yung tanim namin. Ito yan po yung may tanim na sili na 5 plat. So yung kasunod ampalaya, yung magiging kasunod nito sitaw at saka pipino na naman yung itatanim namin no. So ito na lang yung area. Pag natamnan na namin ng sweet corn yan, ito na po yung kasunod. Ayan, may palay pa kasi ako dyan sa kabila. Reserve. Pag naani na yan, reserve na naman yan para sa next naming itatanim na talong. So yan mga farmers. Dito po kami kumukuha ng tubig and ang tagal lumakyat. Medyo may singaw na kasi yung water pump ko doon. Ayan, ganun kalakas po mga farmers. So itong palay na rito, bali sa akin din po to mga farmers no, karugtong aking dapat idretso mo lamang Mart. Talang ako ron.
karugtong ng ano, kalabasa. Tapos andun po yung pinagkukunan namin ng tubig. Andyan po yung balon tsaka water pump. Nilalatagan lang namin ng hose. Bali paikot kasi yan dyan sa may palay papunta rito. Minsan kasi yung hose dinidiretso namin dun sa kabila para dun ulit kami magigib para medyo malapit kapag nag-abono kami dun sa kabila. So ganyan lang yung style namin mga farmers sa pagkuha ng tubig. So hindi kami nahihirapan sa pag-igib. So ayan. So balik tayo dito sa tanim naming kalabasa. Ito yung kapartner ko. Hindi nga ba dangat? Tandaan mo lang. So ayan mga farmers, so ganyan na po laki yung ano, takalan namin. So yung ratio po niyan ay isang lata at kalahati. Ayan. So ganyan lang po yung pag-aabono namin. So drenching. So parang nagdidilig lang. So hindi pa rin kami mga farmers magbabanlaw nito. Hayaan lang muna namin dahil basa pa naman yung lupa. So hindi na kailangan banlawan. Bantayan mo gitmart ang hag 6-5 mo eh. Medyo ano. Yan. So medyo maingat pa lang kasi mga farmers dahil pag natamaan kasi yung kanyang mga daon or talbos ay malalanta. So medyo ano yung paglaki niya. Yan. Ganda na po yan siya mga farmers. So bali tutulungan ko na rin po siya mga farmers dahil lilipat pa kasi kami doon sa kabilang area doon kay tatay sa palay niya at mag-spray kasi ako doon ng herbicide sa palay. So dapat kasi kahapon pa yun, kaya lang hindi na ituloy yung pag-spray ko doon dahil nag-harvest kami kahapon ng talong. So ngayon tamang tama lang na matapos dito yung pag-aabono namin ng kalabasa. So next pupunta na ako doon sa palayan at mag-spray ng herbicide. Pagkatapos naman spray namin doon kung kaya. So i-rotate muna namin to para madurog kasi pag masyadong masikatan na po itong mga farmers mamaya ng araw, so titigas na po ito yung tipak ng araro. And tulad po nito, titigas na po yan mamaya kapag masyadong tuyo na. So pinapasikat-sikatan lang muna namin to ng araw para hindi siya masyadong basa. Ayan. So mamayang hapon, so pwede nitong taniman ng sweet corn. So wag lang sana muna umulan para hindi magiging malagkit ng basa. And pwede na kami mamaya dito mag tanim. So yan lang po mga ka-farmers at hanggang dito na lang po muna. At update ko lang po kayo dito sa aming taniman. And maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.